Sa pagsikat ng Azkals, isang team naman ngayon sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang gumagawa ng bagong ingay. Yan po ang Pusakals. Mula Muntinlupa, may news to go si Ivan Mayrina live. Yes, Howie, kung sa ngayon nga ay sikat na sikat at pinagkakaguluhan ng Philippine football team na Azkals, dito sa loob mismo ng New Bilibid Prison ay meron din silang sariling football team na tinawag nilang Pusakals. Ayon dito kay Rexy Morales, ang head ng Training and Education Division ng New Bilibid Prison, bahagi ito ng overall rehabilitation ng mga inmate habang nasa loob ng Bilibid. Mga estudyante rin sila ng alternative learning program sa loob ng PITAN kung saan nabibigyan sila ng pagkakataong ibangon ang kanilang sarili habang binubuno ang kanilang mga sentensya. Ang organizer ng Pusakals ay si Attorney Carl Miranda, Assistant Solicitor General at abogado ng gobyerno. Anya, nagkasalaman sa batas at sa lipunan, walang dahilan para muling bigyan ng pagkakataon ng mga miyembro ng team na muling magtiwala sa sarili at gumawa ng mabuti. Parang nakakatulong sa kanila to bring back their trust in themselves, their trust in other people. Tsaka parang they are showing to the people in the free community na even if they are incarcerated, they can do something good. No? Parang they redeem themselves through these activities. Howie, sa kasalukuyan nga ay nagpa-practice itong mga miyembro ng team Pusakals para paghandaan ang nalalapit nilang friendly game sa French football team. At pagkatapos nga daw ng laro ng Philippine Azkals sa Mongolia, ay iimbitahan din daw nila yung mga ito para maglaro dito sa NBP. Howie. Thank you, Ivan. Dito po sa News to Go, hangad din naming makapaghatid ng serbisyo on the go. Mga simpleng solusyon sa mga simpleng problema o mga problemang mabigat man ay kaya kung sama-sama. Tampok po namin ngayon ang isang komunidad na tila nasanay ng mabuhay sa dilim. Pero muling lumiwanag ang kanilang mga tahanan salamat sa isang kahanga-hangang paraan. Sa isang barangay sa San Pedro, Laguna, parang araw-araw brown out. Andito ako sa Sitio Maligaya sa San Pedro, Laguna kung saan kahit umagang-umaga, eto nga mataas ang araw, pero pag pumasok ka sa kanilang mga bahay, akala mo gabi sa sobrang dilim. Solusyon ni Mang Demi, buksan ang ilaw. Ang kaso, pagkabukas ng ilaw, magkano pong electric bill ninyo? Abot na 1.7. Bakit po ganun kalaki ang electric bill ninyo, 1.7? Wala akong patayan yung ilaw namin magdamag maghapon. Lubhang mabigat para kay Mang Demi ang bayarin sa kuryente. Kapos nga po kaya napuputulan kami. Napuputulan. Para solusyonan ang problema ng mga taga-Sitio Maligaya, ipinakilala ng Rotary Club at ng negosyanteng si Ilac Diaz ang isang kakaibang klase ng ilaw. Gamit ang malinis na soda bottle, purified water, bleach, maliit na yero at sealant, makakalikha raw ito ng liwanag na babawas sa lumulobong electric bill ni Mang Demi. Yung may science of refraction, pumapasok, dumadaan sa bote kasi clear siya dahil pinabayaan mong dumaan ang ilaw sa tubig at kumalat siya. Parang bumbilya, halos half a sphere, dito yung ilaw lumalabas, plus ito, mga lente na to, umiilaw rin pababa. Sa bansang Mexico at Brazil, ginagamit na ang teknolohiyang ito para ilawan ang mga tahanan at bodega. Teknolohiyang papatok sa lugar kung saan nakatira si Mang Demi. Limitan, dikit-dikit ang bahay, walang bintana. Yung mga CR nila, walang bintana. So talaga madilim sa umaga. Yung mga dapat na itatapon ng mga basura ay mapapakinabangan pa. At the same time, makakatipid yung mga taong makikinabang dito. Hindi na kami nag-atubili, agad naming sinubukan ang liwanag ng solar bulb sa bahay ni Mang Demi. Tinatayang ang liwanag ng solar bulbs kapag matindi ang sikat ng araw katumbas ng isang 50 watts na bombilya. At ayon sa pag-aaral, nakakabawas raw ito ng halos kalahati ng gastos sa kuryente. I am a big fan of solar energy. Ina-admire ko, natutuwa ako dito sa project na to kasi it's very simple, pwedeng gawin ng lahat. And it just goes to show na ang daling-daling tumulong at lahat tayo pwedeng tumulong. Matapos ang pasiklaban ng Top 13 sa American Idol Season 10, haharap naman sila sa Elimination Night mamaya.
Kagabi, inawit ng mga kalahok ang mga kantang sila mismo ang pumili. Siyempre, di naman nagpahuli ang Pinay Idol contestant na si Thea Mejia. Dahil daw ikinumpara siya ng judges sa yumaong King of Pop na si Michael Jackson. Isa sa mga kantang paborito nito ang inawit niya, ang Smile ni Charlie Chaplin. Pero sapat na kaya ito para manatili siya hanggang sa mga susunod na round ng kompetisyon? Abangan mamaya sa elimination round ng American Idol mamayang 6 p.m. via satellite at ang replay nito ng 10 p.m. dito lang sa GMA News TV. At heto na po ang mga sagot ng aming Twitter followers at Facebook fans kung ano sa tingin nila ang kantang dapat awitin ni Thea Mejia para tumagal pa siya sa American Idol. Ang sabi ni Jay Natalio, mukhang bagay sa kanya ang Looking Through the Eyes of Love. Uy, favorite ko yan. O upbeat songs like Paparazzi para maipakita niya ang kanyang versatility. Ang sabi naman ni Rocketerific, go for U2 Bob Marley songs and make your own rendition. It would definitely be cool. Surprise us, Thea. Sabi naman ni Elki Rublico, she can try Listen by Beyonce Knowles pero dapat gawan niya ng sarili niyang version. Ang tugon naman ni Nyla Nerd Reyes, she can sing Angel by Sarah McLachlan. The song's tone and notes are perfect for her voice, so sweet, simple, and captivating. Sali lang po sa diskusyon at baka mapili namin ang inyong opinyon. Sundan po kami sa aming GMA News official Twitter account. Pwede na rin po kayong makilahok sa diskusyon sa aming Facebook page. Narito naman ang mga pabaon naming balita sa inyo ngayong umaga. Minimum fare sa jeep posibleng maging 9 pesos at 50 centavos na. 500 kilong botsang manok nasabat sa Pasay Public Market. Isang bata sa San Jose, Cavite kaya umanong makalikha ng apoy sa pamamagitan lang ng pagsampit ng salitang sunog. At US President Barack Obama na biktima rin umano ng bullying noon, naghayag ng mensahe sa Facebook. Howie, alam mo, yung kaninang pinakita mo na bullying, kaisa tayo ni President Barack Obama laban sa bullying at hindi lang online nangyayari yan. Nangyayari yan talaga kahit dito sa, yung hindi online, yung sa mga eskwelahan, ganyan. Kaya po, naniniwala ako, ito yung parting tweet ko, naniniwala po ako na ang pananakot at pananakit ng kapwa ay hindi po katapangan. Ito po ay kaduwagan. Ire-retweet ko lang po ang sinabi ni Gandhi, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Ganda nun Ito naman ang tweet ko mula sa philosopher na si Cicero. It is the nature of every person to error. O lahat naman nagkakamali. But only the fool continues in that error. At mali po ang bullying. Error po yan. Huwag na pong uulitin. Hindi lang pang TV ang News to Go, hanggang sa inyong smartphones, pwede kayong makibalita. Ito ay sa pamamagitan ng GMA News Mobile. Pumunta lang sa m.gmanews.tv. Pwede rin kayong makatanggap ng mga news alert. Just type GMA News space on at isend sa 4627. Oras-oras, alam nyo, balita on air at online. Impormasyong magagamit ninyo dahil kayo'y on the go. Samahan niyo ulit kami buka sa Lunes, alas 9 ng umaga. Ako po si Howie Severino. At ako po si Cara David, naghahatid ng News to Go.